Yan po ay kay Apple the App from Angeles City to Los Angeles. Ganyan po talaga, sabi ko sa inyo ang pronunciation ng Los Angeles. Los Angeles. Ang Angeles naman po ay Angeles, no. Pag-usapan natin briefly yung survey, no, ng Pulse Asia. Ang Pulse Asia po ay usually ang kanilang respondents ay 1,500 respondents, no. So plus minus niyan, margin of error 3%. 47% daw po ng Filipino ay nagsasabing nag-iisip na guilty si Chief Justice Corona. Pero 43% lamang. Pero 43% ay hindi pa buo sa kanilang isip kung guilty nga si CJ Corona. Ano ibig sabihin ng mga datos na ito? Analyze po natin using lohika po, yung malinaw na pagbabalasa, rational na pag-iisip ng mga bagay-bagay at issue. So 47% ang nagsasabing sa tingin nila ay guilty si Chief Justice Corona. Pero 43% hindi pa rin buo sa isip nila kung guilty si Chief Justice Corona. 5% sigurado na Chief Justice Corona ay innocent. Tatlong datos. Ano ibig sabihin? Hati po. The jury is not yet out. Gitnang-gitna po. No? 47% plus minus 3%. So either 44% or 50% think CJ Corona, my neighbor in Saverville, is guilty. Kapitbahay, no? Ingay ng aso mo pag umuulan. Bakit ba nakatali? Dapat asosyanan na lang ng mga neighborhood, ng mga neighbors na tricycle driver ng Saverville. Hindi ko alam. So what I'm saying is, hati po ang jury dito. Ang jury is the Filipino people. Hindi pa malinaw, no? Ang asay po ng iba, hindi may paliwanag ngayon in the past few days ang kaibahan ng statement of assets, liabilities, and net worth na nakadeclare yung pera at yung perang na ilabas. Hindi may paliwanag yung discrepancy o pagkakaiba, kaya yun ang pinag-uusapan ngayon. Ano? Sabi nga sa Dora Miriam, meron bang intention na magkamali sa pagdeklara ng SALN o honest mistake? Ang point ni Senadora Miriam dito ay ano yung intention, no? Ano yung meron bang absence of malice dito, no? Absence of malice. May mali siya ba o pagkakamali dito? Yun ang pinupunto niya. Tinatanong niya sa both prosecutors and defense. At ang Filipino people, hating-hati po, no? Hindi pa rin nila made up sa utak nila kung CJ Corona ay guilty nga o hindi. The survey was conducted from February 26 to March 9, no? Ang nagsabing si CJ Corona inosente ay karamihan sa Class D&E. Ito po yung mahirap o sobrang mahirap na Pilipino, matatagpuan sa Metro Manila, rest of Luzon, and Mindanao. Yung po mga taga-Visayas, tingin nila ay guilty si Chief Justice Corona. At ang Pilipino, nanonood pala siya. Sumusubaybay sa radyo, telebisyon, balita ng paglitis ni Chief Justice Corona because 8 out of 10, 8 sa 10 Filipino ay nakikinig, nagbabasa, nanonood tungkol sa impeachment proceedings na ito. Etong controversial. 69% ng mga sinurvey, sabi nila, ang mga senador will be fair and impartial sa pagbabigay ng desisyon tungkol dito. Parang mali kayo, mga kapatid. Anong sabi ng remote control na maraming bubuwit here, there, and everywhere? Sinong re-electionist dyan? Re-electionist for 2013. May say na natin. Manuel Greg Honasan, Senator Sonny Trillanes, Senator Sani Angara, hindi re-electionist. Tatakbo si Congressman Sani Angara, 3 na. Senator Coco Pimentel, tatakbo, 4 na. Senator Alan Peter Cayetano, tatakbo, 5 na po ang re-electionist dyan, no? 5 na, malinaw na pong 5 yan, no? So, si Chief Justice Corona po ay malakas po talaga sa Iglesia ni Cristo. At sa isang national elections like the senatorial elections ng 2013 is a crowded field, no? Mga 12 re-electionist ang tatakbo. Si Pong Biason ba? Kasi talo nga si Rufy Biason. Wala naman kasing charm, no?
babalikin sa Kongreso. Si Pong Biazon, si Tatang naman na punong-puno ng charm at tapang asundalo, no? Diba? Defender of Cory, may charm, tatakbo, mananalo din yan. Si J.V. Estrada, tatakbo, mananalo rin yan. Si Lala de Lima, tatakbo, mananalo rin yan. Tapos ang daming re-electionist, no? Yung acting kapatid network na si Senator Dick Gordon, tatakbo, I'm sure winner din yan. Senadora Jambi, tatakbo, winner din yan. Re-electionist din ngayon, si Jesus Escudero, winner din yan. At ang ating top-notcher for the last 2 senatorial elections, Senator Loren Legarda, tatakbo, winner din yan. Yung iba naman po dyan talaga makikinig po sa suggestion. Parang sabi ni Rizal kanina sa pakukulam, no? It can be suggestion or auto-suggestion. Very scientific si Rizal. To be countered by a counter auto-suggestion. Galing ni Rizal mag-isip, no? Pag sinasuggest o kina-counter-suggest, pag sinasuggest o auto-suggest ng isang tao sa'yo, no, itong isipin mo, gawin mo, bigyan ng counter auto-suggestion, no? Very scientific, kaya lang po, with all due respect, National Hero Dr. Jose Rizal, kakaiba po ang Philippine elections, no? Hindi po siya pag-aaral ng kulam. Isa po siyang kulam. Number 1. Number 2, it will be decided by party influences. As we speak now, nagbubuo na po yung mga yan na mga tatakbo sa 2013 elections. At sinabi ko na po sa inyo, full disclosure, ako po, sinabi ko na rin po ito sa happy namin kahapon, si Madam Lucy Cruz Valdez. Ako po ay pinapatakbo ng Lalad Party List for 2013 as their congressional nominee, second nominee for Congress. So, tayo po sa remote control. Hindi naman tayo habang buhay nandito, no? Pa nag-file na kami ng candidacy, babu, goodbye na po sa remote control kasi bawal yan sa batas, no? Dahil mabigyan na undue advantage ang mga kaming nasa media, yun naman po ang sinasabi nila. And speaking of congressmen, ay kawawa naman yung ating mga at tapang congressmen, mga kaibigan ng sa bayan muna, no? Si Congressman Nery Colmenares at Congressman Teddy Casino nakakatanggap ng death threats not only for themselves but death threats to their families. Meron pa isa doon, Kong, Sunday ngayon, mag-enjoy kayo ng family ninyo, baka hindi na magtagal yan. Yung mga ganyan. Kasi ba ikaw, kung pag may death threat, okay na rin sana kasi part yan ng politics. Pero pagka sa yung pamilya mo, di ba parang nakakapikon. Eto pa, na-trace nila ang pinanggagalingan ng death threat through text messages galing sa North Wing. Ay, bongga. North Wing ng House of Representatives sa Batasang Pambansa Building. I work in the Batasang Pambansa from 1984 to 1986. Editor po ako ng Secretariat ng National Batasang Pambansa, National Assembly. Na-trace ni Congressman Colmenares at Congressman Casino na galing sa North Wing ang mga negative text messages, may death threats pa. Ang sabi ng news report na interaction.com, ang sabi rin kasi ng military at mga rightist groups, yung mga nasa right, ito pong bayan muna ay quote-unquote di umano legal front ng CPP, NPA or Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ano ngayon kung legal front, papatayin na ninyo. Diba yan naman talaga esensya ng democracy? Agora, no, sa Greek society ng mga Grego, agora is a marketplace, no? Ang Batasang Pambansa, ang Senado, ang buong Pilipinas, isang agora, a marketplace of ideas, no? Idea po, hindi po tayo nagpapatay. Yung ideya mo, ipakita mo, idea mo, mas magaling sa ideya ko, magdebate tayo, no? Yung patayan po ginagawa lang yun ng mga taga-bundok at mga taga-ancient times, no? So ito po ay mali po ito, no? Maling-mali po ito. Ang tanong ko, paano nalaman ni Congressman Colmenares at Congressman Casino na galing sa North Wing ng House of Representatives ang text messages? Siyempre sa remote control may idea na naman dahil ang NBI nati-trace po nila. Hindi kung anong telepono ang pinanggilingan, kundi yung location, general location na nagpapadala ng text messages. May pagkatanga rin naman ito nagpadala ng text messages, no? Parang kilala ko na kung sino itong mga taga-lakas kampi, siguro yan ni Mrs. Arroyo, no? Yung mga galit sa kanila. Magpadala ka ng text message, matitrace ka ng NBI kung saan kayo humingi ng tulong na si Congressman Colmenares at Casino sa National Bureau of Investigation at kay Brigadier General Nicasio Radovan.
Bakit ba mainit ang mata natin sa mga leftist, alleged leftist? Wala namang kasalanan. Example ko nito, nung kami nasa UNDP, United Nations Development Program, may proyekto kami, Galing Pook Awards for Best Municipalities, no, Best Sustainable Development. Sa Malacanang po yan. Si GMA pa po ang presidente. Dumating po ako kasama ng United Nations Development Fund, the United Nations Development Program team, no? Kasama ko yung boss ko, si Mr. Mayor, isang French. Lumapit sa akin taga PSG na matangkad. Binulungan niya ako, hoy, hindi ba aktivista ka, nakikita kita sa TV? Tangkad niya, no? Para kaming 5'11". Hindi ako aktivista, tagaladlad ako. Ay, oo nga, kasi kasama mo sila kasatur sa rally. Rally yun, anti-GMA, no? Pero ngayon hindi na ako anti-GMA kasi bawal sa United Nations. Tapos ngumiti siya, tapos sabi niya sa akin, alam mo, sa PSG, may ladlad din. Oh, yun naman pala eh. Bigyan ko na application form, ilan ba dyan ng bakla? Tapos tumawa na lang siya. Nako kapatid, mga kapatid sa military, wako afraid sa inyo, lumaki ako sa military camp. 1 milya kalayo, kilala ko na kayo. Naalala ko yung party ng kapitbahay ko, si Jeneline, no? Birthday niya. Pasok ako, birthday party. Merong 6 na mama, no? Nagkukwentuhan lang sila, no? Sabi ni Jeneline, pakilala kayo. Itong una, kunyari si Benhar. Si Benhar, sabi niya, ako natatrabaho, manager ako ng isang car shop. Yung isa naman, ahente ng kotse. Pakilala silang 6. Pagkatapos, sabi ko, ano sir? Okay na? 10 kayo naka-assign sa ang base, sa ang kampo. Tawa ng tawa si Jeneline. Sabi ni Jenny, sabi na sa inyo, maamoy kayo ni Danton, lumaki yan sa Campaginaldo. 1 milya kalayo ang sundalo. Alam ko na po. Upo nyo, derecho. Gupit nyo, maigsi. Wala kayong tiyan. Magalang kayo. Hindi ba sundalo yan? Official pa. So, wala po tayong magawa kung naaamoy ko po ang espia at sundalo 1 mile away. Ito naman tayo, speaking of sundalo, ito po ay reserve officer din ito, si Manny, si Colonel siya ngayon, na reserve officer Colonel Manny Pacquiao. Edison, ang picture ni Manny Pacquiao, ilabas mo na. Dahil yan, magalit na naman si Mami Junicia, no? Manny Pacquiao says, God told me to retire. Di ba? Mag-retire na daw siya sa boxing, no? May view ko ng ganyan, sabi ng mga bakla alam mo, kamukha mo si Maui. Sabi ng bakla, Maui Taylor? Hindi. Maui Pacquiao, no? Mami ni Manny Pacquiao, si Mami Dionisia. So, ang sabi ni Manny Pacquiao ay, ang sabi ng Diyos, mag-retire na ako sa boxing. Dahil, kahit na siya ay world's best pound for pound fighter, mag-retire na daw siya. Ang sabi raw ng Diyos kay Manny Pacquiao, quote-unquote tayo, you have done enough. You have made yourself famous, but this is harmful. Bongga si Manny Pacquiao, no? Alamang cellphone number ng Diyos. Ang sabi, aray ko, nauntog talaga ako yan. May Diyos talaga. May Diyos talaga. Nauntog po ang aking salamin sa mikropono. Sabi ng Diyos, pagtawanan mo ako, blog. Ayan na. Tagalog translation, tama nang ginawa mo. Oo, ikaw ngayon ay kilala ng tao. Pero ito ay hindi na maganda. Ibig sabihin po nito siguro yung ginagawa ni Manny Pacquiao. Meron nga siyang 8 boxing titles in 8 divisions. World-class boxer po talaga siya. Pero parang di ba kasi siya, yung lagi siyang umiinom, lagi siya nagagamble, heavy gambler, paggabi nagpa-party, lalaro ng pool, at di umano may mga ayan, dumating din si Manny Pacquiao, ang bilis-bilis naman na ipalabas, no? Si Manny Pacquiao parang Justin Bieber ang hairdo, no? Doon lang po ang kanilang similarity. It begins and ends with a hairdo, no? Womanizer din daw po. May pamilya, meron na ng pamilya, alaga, may babae tsaka anak na raw, di umano. Kaya nga si Jinky, di ba? Noong cry ng cry. Tapos ngayon nag-revenge na siya, no? Looking well is the best revenge. Nagpaayos sa ating kaibigan na isang clinic. Iba na itsura ngayon, no? Di ba? Parang yung mukha niya na i-drawing ng bago. Ang sabi rin ni Manny Pacquiao, and I quote, God chose me to spread the Christian message. When I speak,
A lot of people listen. Translation please. Pinili ako ng Diyos para ikalat ang mensahe ng Kristiyano. Dahil pa nagsasalita ako, maraming taong nakikinig. Well, modulated pa talaga. Para talagang pare. Maganda po yan. Ang ano po niyan si Manny Pacquiao, Congressman Manny Pacquiao po ngayon, merong zeal of the converted. Ano ibig sabihin ng missionary zeal of the converted? Dahil bagong convert o lipat pa lang po siya sa pananalig sa Kristyanismo. Di ba siya ngayon Bible reader? Siya talagang lahat ng tao gusto niyang i-convert. Kabilang na ang kanyang BFF na si Governor Chavit Singson. So isa-isang party. Wala nang ginawa si Manny Pacquiao kundi mag-quote sa Bible. Si Manong Chavit daw, layo ng layo kasi para medyo napapasok. Manong Chavit, joke lang ha. Baka naman ako ipatawag mo tapos sabihin mo, Professor Remoto, punta kayo dito sa Ilocos, sakay ka submarine ko. Afraid ako sa submarine mo, Manong Chavit. Alam ko si Manong Chavit Singson, ang staff po niyan sa Ilocos Sur, mga bading po, mahal na mahal niya mga bading dyan. Kaya, mga bading ha sa Ilocos, huwag kayong magtino-tino kayo dyan. Ipakita ninyo na marangal ang mga bading dyan sa Ilocos. So, na-convert na nga si Manny Pacquiao sa mission niya, pati mga kaibigan daw niya. Pamilya na-convert. Si Mami Junisha, praise all the time, di ba? Dasal siya ng dasal, nakatalukbong pa ng puting belo habang darasal tuwing may laban si Manny Pacquiao. So, mga friends daw niya ngayon, ang kanyang mission, edukasyon, para baguhin. That's good. Let's see where it will lead, no? Babaguhin din daw, sabi ng National Youth Commission, dapat baguhin ang mga datos na ito. 2 out of 5 Filipino teenagers are smokers now. Ay, matindi ito, no? 2 sa 5 Pilipino nang ninigarilyo noong 2011, datos mula sa Global Youth Tobacco Survey na inilabas ng National Youth Commission, ang komisyon na may mandato para alagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa Pilipinas, no? Bakit naninigarilyo ang mga bata? Siyempre peer pressure yan. Akala nila cool manigarilyo. Naku, masisira ang baga ninyo, babaho hininga ninyo, magyayelo yung ipipi ninyo, no? Parang kulay na ng campaign color ng LP, no? Diba? Magkakasakit kayo, no? Bakit naninigarilyo? Peer pressure, number 1. Number 2, murang sigarilyo sa atin. Sa totoo lang, number 3, madaling mahanap ang sigarilyo. Maski saan, makakabili ka. Di ba? Makakita yung mga signs sa mga convenience store na we don't sell this to teenagers. Ay, pag wala ng pulis, buy na, sell na, no? Anong datos? 50.8% ng teenagers between 13 to 15 naninigarilyo. Ang bata-bata pa ng 13 to 15 naninigarilyo na. Ay, dapat naman niya, di yata maganda yan. Ang sabi naman ni Loy Landicho, o Loy, sinabi mo to sa professional heckler, paano hindi maninigarilyo ang mga bata? Meron silang role model, si President Noynoy Aquino. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Professional heckler, hindi ako na ang role model sa smoking as si Noynoying, President Noynoy Aquino. Nakapagtataka pa ba na ang mga bata na naninigarilyo? Segue to yan. Next, OPM, Original Filipino Music. Nakapagtataka by Sponge Cola. Estudyante ko yung mga yan sa Ateneo. Ang galing na mga yan. Nakapagtataka by Sponge Cola in Super Sounds 2. Kasama ko po yan sa Black and White Movement, no? Si Edwin Lasherda, si Lea Navarro, Ante-GMA po kami noon, si Dinky Soliman. Kami lang ni Lea hindi tumanggap ng trabaho sa gobyerno. Ito ngayon, Noy, meron naman bago tuma-active kayo, pasaway mga aktivista, ha? Abading-ding. Nung nakita ko nga to, parang sabi ko, anti-gay ba ito? Hindi naman pala to anti-gay. After Noy, meron silang bagong term, mga aktivista, abading-ding, para sa mga congressmen o pamilya ng congressmen na ayaw harapin ang problema ng pagtaas, no? Talagang mabilisang pagtaas ng presyo ng langis. Ang target ng bagong neologism yung abadingding, no? Ay si Batanes Congresswoman Henedina Abad at ang kanyang naasawa ng Budget Secretary na si Florencio Abad na tinitira din ng mga tao dahil masyadong
job generating activities. Binabasa ko lang ito, ha. Sino na gumawa na naman itong abadingding na ito? Ay, mga kaibigan ko, ito sa Pamalakaya, Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas, Pamalakaya. Grupo na iba-ibang sektor na nagsabing walang ginagawang Abad family. 4 po sila sa gobyerno ngayon, ano? Si Henedina Abad, Congresswoman, si Luis, Chief of Staff ni Finance Secretary Cesar Purisima, si Butch Abad ng DBM, Department of Budget and Management, at saka may isang ay, talaga? Ay, oo. Nagte-text daw si Edu Manzano. Naku, iba na ang phone number ko. Edu, sorry ha. Mag-text ka dito sa 3555535. Kapatid network na si Edu. Kasi yung phone ko nawala eh. Ninakaw na ako ay nasa Katandua. Legazpi City. Kaya nagpalit ako ng number. So Edu, tawag ka sa 3555535. Tapos magchichika tayo mamaya. O diba? Noy-noying, no? Ito talaga mga aktivista. Mga pasaway ito, no? Itong mga kasama ko to sa anti-GMA movement, itong sabi nila, mga basaway talaga itong mga tungtod. Basahin natin, ha? Abadingding means complete refusal to heed the people's clamor. Okay na sana itong next line. There is a hairline difference between noy-noying and abadingding. Talaga bang tirahin ang kawalan ng buhok ni President Noynoy at ni Department of Budget Management Secretary Butch Abad? Kayo talagang mga aktivista, kayo mga pasaway talaga kayo, no? Sinasabi ko sa inyo na tamang ginagawa ninyo. Well, manginis kung ayaw makinig, wala tayong magagawa, no? Diba? Dahil ang talo pa ng tulog ang nagtutulog-tulugan, no? Talo pa ng tulog ang nagtutulog-tulugan. Tsaka yan si Butch Abad, medyo bad yan, ha. Dati noon, nung member pa ako ng Liberal Party, boss ko na si Maro, sabi niya sa akin, alam mo Danton, 2 lang ang bathroom dito for men and for women. Sa mga third sex wala. Ano naman third sex ang sinasabi mo? 2 lang ang sex, male tsaka female, no? Tsaka yung joke mo hindi funny. Yun ang napapala. Pag senatorial surveys then and now, ikaw ay kulelat. Medyo bitter ka palagi. Ampalaya, ang tawag yan, amargosic beauty. Kasalanan po ba? Mahal ako ng tao at kayo ay hindi. 11:30. Meron ba tayong news bago ko mabaril dito? Parating, naglalagablab, umuusok na ang balita sa Radio 5. Filipino. Hoy pare, pakinggan nyo ko. Ito nang